Pag-usapan pa natin ang kwento ng batang manghahabi na si AC kasama si Mobile Journal Julie Baiza. Julie, paano nagkaroon ng interest itong si AC sa paghahabi? At Paps, yung paano lola, siya na-expose? Yung lola ni AC, isa siya sa mga maghahabi dyan sa Cultural Center. Tapos isang araw sinabi na lang daw ni AC, gusto ko pong subukan. Initially ayaw nila kasi baka nga masira nung bata. Pero nung pinaupo, nagulat sila kasi parang natural yung talent. Nagawa ni AC yung paghahabi. Pero hindi raw lahat, Paps, kaya yan. Kasi syempre may certain height na dapat abot mo yung mga tinatapakan at saka syempre yung strength ng bata. Ikaw pwede ka. Sana abot naman, Paps. Julie, okay, maraming klase ng traditional weaving, ano? Ito bang, kung saan interesado si AC, ito ba yung sa norte? Yes. Ito yung sa norte. Ito yung sina AC ay taga Ilocos Norte. Ilocos, oo. And mayroon bang local term dun sa klase ng weaving na pinag-aaralan ni AC? Nabanggit ba sa'yo? Ang ginagamit nila is, ang ginagawa nila, inabel weaving. Inabel weaving. Yes, inabel weaving. Yun yung klase ng tela na ginagamit nila sa paghahabi. Yan yung isa sa pinakamatibay, Paps. Kung maaalala mo, mahal din yan kapag binibili. Kasi mano-manong ginagawa, kaya merong presyo at matagal gawin, ano? Matagal. Ang 3 yarda daw natatapos sa isang araw. So yung tulad nung nabanggit natin, yung Filipiniana na sinusuot, 2 araw halos ginagawa. Parang terno, no? Terno. Yes. Pero ang pattern yan talagang based sa traditional, base yan sa research and kung ano talaga yung practice na ginagawa dyan sa Ilocos. Yung bawat pattern na ginagawa nila may kwento. Sinasabi nga yung isang pinakasikat, yung XO, tungkol daw yan sa buhay. Kanina yung ine-explain ni Sir, may myth pa doon sa Ipo-Ipo na nag-aalis ng mga evil spirit. And mismong si Lola Magdalena yung gumawa nung suot kanina ni Sir. Talagang based yan sa natural at yung surroundings, kung anong nakikita mo sa nature, di ba? Yun yung influence ng mga pattern dyan. But ano ang itinuturo nitong ating living treasure na si Magdalena Gamayo? Anong tinuturo niya? Sa edad na 99, marami na ba siyang naipasa o naituro kay AC? Yung CAC kasi halos magdadalawang linggo pa lang siya na nagte-training kasi bata pa rin naman, Paps, hindi rin nila gustong puwersahin. Parang laro-laro lang siguro. 30 minutes per day daw yung kinakayang gawin ni AC. Pero ang gusto nga daw ni Lola Magdalena, yung mga batang ganyan kasi madaling matuto, mabilis pumick up. At saka si Lola kasi, basic training muna yung tinuturo niya kasi kailangan, Paps, matapos nila yung 80 hours ng basic training o mga 10 sessions. And hindi normal o hindi common, no, sa mga 8-year-old na maging interesado sa traditional weaving. Ano ang gustong gawin itong si AC? Meron ba siyang parang gustong gawin sa pamamagitan ng paghahabi? Yung mga scholar kasi, Paps, bubuo sila ng sarili nilang sablay. Para kapag natapos nila yung program, iyon yung susuotin nila sa graduation, kumbaga nila. Galing. Para sa UP, nakasablay. Ganon din yung practice dyan sa Cultural Center. Ang galing. Yung iba nga, makukulay pa talaga, no? Yung nalilikha nila, diba? Pero ano namang reaksyon ng pamilya ni AC sa kanyang newfound hobby? Iyan daw kasing komunidad na yan, Pops J, talagang naipapasa yung talento at saka yung paghahabi. So yung lola ni AC naghahabi. Yung tita niya interesado na rin daw ngayon na pasukin yung professional weaving at gawing hanap buhay. Kasi again, naibebenta yung mga Filipiniana na magandang quality naman yan. Ang mahalaga dito siguro, Julie, napapanatili nating buhay yung traditional na weaving dito sa ating bansa. No? Kultura ng bansa at yung mismong nature kasi yung mga textile, yung tela, yung abaka, talagang galing yan sa Pilipinas. Nagagamit nila sa paghahabi. Maraming salamat, Mobile Journal Julie Baiza.